Siya ay isang emperador na walang kapantay. Isang nilalang na ganap na dinuminahan ang kanyang buong henerasyon. Hindi siya umasa sa swerte. Hindi siya pinalad ng langit ng basta-basta. Sa halip, ang bawat pinakamahalagang oportunidad na dumating sa kanyang buhay. Mga lihim na teknik ng alchemy, mga sinaunang artifact, at mga mana na kayang yumanig sa mundo, ay hindi niya inangkin para sa sarili. Ipinamahagi niya ang lahat. Sa kanyang 8 empress, ginawa niya ito upang masiguro na makakasabay sila sa kanyang pag-angat. Upang hindi sila maiwan. Upang sama-sama silang umakyat sa tuktok ng kalangitan. Ngunit doon nagsimula ang pagkabulok. Unti-unting umusbong sa kanilang mga puso ang pagmamataas. Naniwala ang 8 empress na mas higit ang kanilang talento kaysa sa kanilang master. Sa kanilang isipan, sila ang dapat manguna. Ngunit sila raw ay pinipigilan lamang. Para sa kanila, ang emperador ay hindi tagapagligtas, kundi isang tanikalang gumagapos sa kanilang kalayaan. Sa kanilang paniniwala, ginamit sila, nilinlang sa pamamagitan ng matatamis na pangako. Sinuhulan ng mga bihirang oportunidad, kapalit ng kanilang sariling kapalaran. At kaya, noong araw na haharap na ang emperador sa kanyang huling tribulation, ang sandaling isang hakbang na lamang mula sa sagehood, sabay-sabay silang kumilos, isang pagtataksil, isang hakbang na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat, sa isang baluktot ng kapalaran. Ang emperador at ang 8 empress ay bumalik sa nakaraan. At doon, sa katahimikan ng lumipas na panahon, ang emperador ay nanumpa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tutulong, hindi na niya sila gagabayan, hindi na niya sila ililigtas. Ipapakita niya sa kanila, kung ano ang kanilang tunay na halaga. Kapag wala siya, Kabanata 1, ang eksena ay bumukas sa pinakamataas na tuktok ng 9 heavens. Ang paligid ay balot ng luntiang kalikasan. Ang hangin ay mabigat sa banal na presensya, at ang kalangitan ay tila nagmamasid. Sa harap ng isang napakagarbong sekta, isang matandang lalaki ang nagsalita sa malakas at time na tinig. Ipinahayag niya na sa araw na iyon, ang kanilang 9 life venerable ay magpapatunay ng kanyang Dao, at sa pamamagitan ng ascension, makakamit ang sagehood at ang karapat-dapat niyang posisyon sa 9 heavens. Ito raw ay isang biyayang bihirang masaksihan. Isang sandaling itatatak sa kasaysayan. Pagkatapos, inanyayahan niya ang lahat na magbigay galang. At simulan ang tribulation. Bumukas ang tarangkahan. Lumabas ang emperador, kasama ang kanyang 8 empress. May mga disipulong palihim na nangutya sa likuran. Ngunit agad silang pinatahimik ng mga elder. Binalaan sila na kung magalit ang lalaking iyon, kaya niyang lipulin ang buong angkan mag-isa. Ipinaalala ng mga elder ang nakaraan. Kung paano hinarap ng emperador ang Yao clan ng mag-isa, at kung paano niya winasak ang buong demon domain. Sa sarili niyang lakas, nagsimula ang tribulation. Walang pag-aalinlangan. Ang emperador ay humakbang direkta sa gitna nito. Nagimbal ang lahat, mula sa loob ng tribulation. Isang sinaunang anyo ang lumitaw. Isang presensyang nagdulot ng lamig sa kaluluwa. Ito ay si Heavenly Venerable Gujing. Ang pinakamataas at pinakakinatatakutang anyo ng tribulation. May mga elder pa ring naniniwala na ang 9 life venerable ay hindi matatalo. Tahimik na tinanong ng emperador kung sisimulan na nila ang labanan. Walang emosyon na sumagot si Gujing. Handa na siya. Sumabog ang labanan. Ang espasyo mismo ay nagbaluktot. Ang liwanag at pagsabog ay umalingaw sa 9 heavens. Ngunit ang 8 empress, wala ni Katiting na pag-aalala. Sa halip, sinabi nilang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ginamit ni Gujing ang Dao ng panahon. Ipinaliwanag ng mga elder na ang kanyang mga clone ay maglalakbay sa iba't ibang timeline upang tugisin ang emperador. Kung kahit isang timeline lamang ang magtagumpay, ang tunay na katawan ng emperador ay malulugmok sa matinding pinsala. Isang masamang aura ang sumangga mula sa isang empress. Ngunit kalmado lamang na nagsalita ang emperador. Pinuri niya ang teknik, at sinabi na sa bawat timeline, siya ay isang walang kapantay na pag-iral. At doon bumaligtad ang lahat. Ipinakita na natalo na siya sa lahat ng timeline. Nangutya si Gujing. Sinabi niyang matagal na niyang pinuksa ang emperador. Sa bawat panahon, sa bawat era, bumagsak ang emperador. Durog, sugatan, wasak. Inamin ni Gujing na ang kanyang lakas ay pambihira.
Ngunit ang yin yang daw devouring gu ay matagal nang nagugat sa kanyang loob. Dahil dito, madali siyang pinatay sa bawat timeline. Sa pagkagulat, napagtanto ng emperador ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang 8 empress. At doon, sabay-sabay silang tumawa, malakas, mapanlid, walang pagsisisi. At sa sandaling iyon, tuluyang lumitaw ang tunay na kadiliman ng kwento. Ipinahayag na ang gu na iyon ay isang ganap na walang hugis at hindi mahahawakan na nilalang. Hindi ito maaaring pilitin o likhain sa karaniwang paraan. Tanging sa pamamagitan lamang ng yin-yang union ito maaaring ay implant. Dahil taglay ni Heavenly Venerable Gujing ang kapangyarihan ng panahon, malinaw sa kanya ang lahat ng nangyari sa emperador, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang kinahihinatnan nito. Tahimik niyang sinabi na ang magiging resulta ng lahat ng ito ay matagal ng malinaw. Sinabi niyang kilala niya ang emperador bilang isang lalaking may malalim na damdamin at matibay na katapatan. Ngunit nakapanghihinayang, sapagkat ang mismong mga babaeng minahal nito sa buong buhay niya. Sila rin ang nagbaon ng patalim sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, isang empress ang tumawa ng may panlilibak. Tinanong niya kung ano raw ba ang sinasabi nitong damdamin at katapatan. Ayon sa kanya, wala silang minahal. Natakot lamang sila sa kapangyarihan ng emperador. Sinabi niyang sila ay sapilitang inangkin, pinasailalim, at dinominahan sa loob ng maraming siglo. Isang pang-empress ang nagsalita, malamig at mapait ang tinig. Tinanong niya kung naaalala pa ba ng emperador si Fang Wu. Sinabi niyang kung wala lamang ito roon, matagal na sana siyang namumuhay ng masaya kasama si Fang Wu. Pagkatapos nito, ang 8 empress ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga kapangyarihan. Sa isang iglap, binaligtad nila ang katotohanan. Ginawa nilang sarili ang mga biktima, at ang emperador ang itinuring na demonyo. Nang makita iyon, tuluyang napuno ng galit ang emperador. Mariin niyang sinabi na sila ba talaga ang magtatangkang pumatay sa kanya. Silang mga wala namang halaga kung wala siya. Sinabi niyang buong buhay niya silang itinuring ng tama at marangal. Kung wala siya, wala ni isa man sa kanila ang makakalapit sa titulong empress. Hindi man lang niya naisip na ang kanyang kabutihan ay haantong sa ganitong uri ng pagtataksil. Handa na sana siyang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, sumalakay mula sa likuran si Venerable Gujing, sumisigaw habang inaatake siya. Siya ang tribulation mismo, at wala siyang dahilan upang huminto. Nayanig ang lahat sa nasaksihan nila. Doon, malamig na sinabi ng emperador na dahil tiyak na ang kanyang kamatayan, isasama niya ang lahat sa kanyang pagbagsak. Nataranta ang mga empress. Nagsisigawan sila na dinidetonate na niya ang sarili niyang cultivation base. Kapag natuloy iyon, wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Sinigawan nila ang isa't isa na tumakas. Ngunit isang empress ang sumigaw na huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, nagsalita ang ruler of time, Heavenly Venerable Gujing. May halong pagkadismaya ang kanyang tinig. Sinabi niyang ang kahabag-habag na eksenang iyon ay hindi kaaya-aya. Ang labanan ay halos hindi man lang kasiya siya. Ang pagkatalo ng isang nilalang na lason na ang katawan ay isang tagumpay na walang dangal. Dahil dito, sinabi niyang marahil ay nararapat bigyan ng isa pang pagkakataon ng emperador. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at hinayla ang emperador at ang 8 empress papasok sa kanyang time world pool. May bahagyang ngiti sa labi, sinabi niyang sa susunod na round ay sasama rin ang mga ito, at huwag sana siyang bigon. Pagkatapos, ipinahayag na pinakawala ni Heavenly Venerable Gujing ang time and space reversal technique, at ang mga kaluluwa ni Louis at ng 8 empress ay itinapon pabalik. 50 taon sa nakaraan. Pagdating sa nakaraan, labis ang pagkabigla ni Louis. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang unang empress, si Chu Ling, ang magiging 9 Heavens Sword Maiden sa hinaharap, ngunit sa kasalukuyan ay isa lamang hamak na tagasilbi. Dahil sa biglaang pagbalik sa nakaraan, nahilo si Chu Ling. Nang makita niya si Louis, siya ay natigilan at napasigaw. Paulit-ulit niyang tinanong kung panaginip lamang ba ang lahat, o kung tunay nga siyang bumalik sa nakaraan. Sa kanyang reaksyon, bahagyang ngumiti si Louis. Sa kanyang isipan, malinaw na pati siya ay naibalik din sa nakaraan. Tahimik niyang pinasalamatan si Heavenly Venerable Gujing sa ikalawang pagkakataong ibinigay. Pagkatapos, hinubad ni Louis ang kanyang medyas. Napalito ang Sword Maiden. Ngumiti si Louis at iniunat ang kanyang mga paa,
Inutusang hugasan ang mga iyon. Nayanig si Chu Ling, ngunit hindi siya tumanggi. Tahimik niyang sinunod ang utos. Habang ginagawa niya iyon, iniisip ni Louie na maaari niya siyang patayin sa sandaling iyon, bilang ganti sa nagdaang pagtataksil. Ngunit naunawaan niyang hindi palaging kamatayan ang pinakamalupit na parusa. Sa kasalukuyan, puno siya ng galit at puot. Kung papatayin niya ito ngayon, hindi nito mararanasan ang tunay na lalim ng sakit. Kaya't pinili niyang hayaan itong mabuhay. Gusto niyang mabuhay ito, upang personal nitong maranasan ang kahulugan ng buhay. Nang wala siya, sa isang malamig at masamang ngiti, sinabi ni Louie na wala sa mga iyon ang panaginip. Tunay silang bumalik sa nakaraan. Lubos na nabigla ang Sword Maiden. Pinutol ni Louie ang kanyang sasabihin at ipinaliwanag na ang space-time technique ni Heavenly Venerable Gujing ang nagdala sa kanila roon. Sinabi rin niyang malinaw na malinaw pa sa kanya ang mga salitang binitiwan niya noon. Ngunit kahit noon, hindi pa rin nawala ang yabang ng Sword Maiden. Kaya't malamig na sinabi ni Louie, kung kalayaan ang nais niya. Simula ngayon, siya ay malaya na. Tumayo si Louie at kinuha ang isang token mula sa isang drawer. Tinanong niya kung alam ba nito kung ano iyon. May pag-aalinlangan, sinabi ng Sword Maiden na iyon ang kanyang life tablet. Sa harap niya mismo, sinunog ni Louie ang life tablet. Sinabi niyang winasak na niya ang kontrata, malaya na siya, at maaari na siyang bumalik sa kanyang sword sect anumang oras. Bagamat nagulat, malamig pa rin ang tinig ng Sword Maiden nang tanungin niya kung bakit. Sa kabila ng pagkakaroon ng siyam na buhay, pinili ni Louie na wasakin ang kanyang unang buhay. Ngunit wala nang nais ipaliwanag si Louie. Galit niyang sinabi na umalis na ito at huwag nang makialam sa kanyang buhay. Habang papalayo, nanumpa ang Sword Maiden na bibigyan niya si Louie ng isang kasuklam-suklam na wakas. Sa kanyang isipan, iniisip niyang taglay niya ang innate sword body, at kung hindi dahil kay Louie, ang kanyang buhay sana ay naging maringal. Habang lumalabas, emosyonal niyang sinabi na siya ay babalik na sa kanyang pamilya. Sa likuran, pinanood ni Louie ang kanyang paglalakad patungo sa Sword Manor. Sa kanyang labi ay muling lumitaw ang masamang ngiti habang binubulong niya. Isang walang kwentang ama, isang walang hiyang ina, isang inutil na kapatid, at siya. Naawa man ang kapalaran sa dalaga, darating ang araw na kapag siya'y bumalik, mauunawaan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng lungga ng demonyo. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakita ng kahit katiting na awa. Sa pagkakataong ito, kahit ang 8 tanikala ng kababaihan ay hindi na kayang pigilan ang aking pag-akyat. Ako'y tiyak na aakyat, sa mas mataas pang antas ng mundo. Isinasara pa lamang ng MC ang pinto. Bang! Isang malakas na sipa ang dumurog sa kahoy. Lumipad ang pinto habang isang mahabang paa ang hamampas, diretso sa pag-atake kay Louie. Sa isang kisap mata, iisa lamang ang pangalang sumagi sa isip niya. Fairy Red Silk. Ngunit agad niyang naunawaan, hindi na iyon ang kanyang pangalan sa buhay na ito. Sa harap niya ngayon, Yu Hanling. Winawasak ang pinto, lumapit ang dalaga kay Louie. Nag-aapoy ang galit habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Walang pag-aalinlangan, agad siyang umatake. Sa araw na ito, papatayin kita. Ngunit huli na, si Louie, walang ginamit na teknik, walang anyo ng awa, isang kamay lamang ang ginamit. Mahigpit niyang sinakaw ang leeg ng babae at iniangat ito, nakabitin ng patiwarik sa hangin. May lakas ka pa ng loob na umatake sa akin. Sa pagkakalak ni Louie, ni hindi man lamang may galaw ni Hanling ang isang daliri. Nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit walang balak si Louie na lumabas. Alam niyang hindi rin magiging maganda ang wakas ng kapalaran nito. Ngayon din, aayusin mo ang pintong iyan gamit ang sarili mong mga kamay. At kung mabaigo ka, diin, dudurugin ko ang iyong leeg at hihilahin palabas ang iyong buhay. Kahit nakagapos, nanginginig na tinig ang kanyang isinagot. Tumanggi siya, kung hindi raw dahil sa kanya, ngayon ay kasama pa sana niya si Feng Wu. Kung sa buhay na ito'y umaasa ka pa ring makita siya, handa ka bang pumasa sa pinakamabigat na pagsubok? Nanigas ang kanyang mukha, sa halos pabulong na tinig, nagmakaawa siya. Aayusin niya ang pinto, pakiusap, pakawalan siya, ngunit mas lalo lamang hinigpitan ni Louie ang kanyang pagkakasikal. Sa kanyang isipan, kahit bumalik pa ako mula sa nakaraang buhay, hindi pa rin ako sapat laban sa kanya.
Nang siya'y tuluyang sumuko, itinapon siya ni Louie sa lupa na tila isang insekto. Magtrabaho ka, at kapag bumalik ako, kung hindi pa ayos ang pintong iyan, tapos ka na. Pailay at nanginginig, pilit na tumayo si Handling at sumigaw. Sa kanilang nakaraang buhay, sila'y daw companions. Paano raw niya nagagawang tretuhin siya ng ganito? Tumugon si Louie. Walang galit, walang lungkot, tanging, malamig na katotohanan. Iyon ay nakaraan. Sa buhay na ito, wala tayong anumang halaga sa isa't isa. Parang tinamaan ng kidlat ang dalaga. Nagbago ang tanawin. Isang napakagandang hardin ang Nasal Ayan. Tahimik, payapa, at puno ng espiritual na sigla. Dumating si Louie. Sa loob ng hardin, isang malaanghel na kagandahan ang nag-aalaga sa mga halaman. Si Bai Q lang. Nararamdaman niya ang presensya ni Louie. Pagharap niya, agad siyang binati ni Louie, tinawag siyang master. Ngunit napuno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Bakit, iisa na lamang ang natitira mong buhay? Napaatras si Louie, nag-atubili. Kinamot ang ulo at inamin. Nagkulang ang kanyang kakayahan. Sa isang cultivation session, pinilit niyang lampasan ang hangganan. Pinag-isa niya ang 9 na buhay, sa iisang anyo. Kaya ngayon, iisa na lamang ang kanyang natitira. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Bai Q lang. Natagpuan na raw niya ang paraan upang supulan ang kapangyarihan ng chaos. Isang utos ang binitawan, na ituring na isang panaginip ang lahat ng naganap sa nakaraang buhay. Hindi ito maaaring maulit, at kung sakaling, muling sumibol sa kanyang isipan ang mga traidor at maruruming kaisipan. Buburahin siya mula sa sektang ito. Wala siyang pag-aalinlangan, malamig ang tinig, tuyo ang bawat salita. Isang malinaw na pahayag na kaya niyang pumatay. Walang awa, walang pagdadalawang isip. Sa harap niya, nanatiling tuwid at kalmado si Louie. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha nang sabihin niyang ang disipulong ito ay mag-uukit ng mga pangarap sa kanyang puso. Ngunit sa kanyang isipan, isang mapanuyang tawa ang umalangaw-ngaw. Talaga bang iniisip mong nakahanap ka ng paraan? Kung hindi niya mismo inilipat ang Chaoshan poison sa sarili niyang katawan. Paano niya iisiping makakaakyat siya bilang isang Tian Empress? Doon naging malinaw ang katotohanan. Si Bai Qing ay hindi lamang Empress ng MC sa nakaraan, kundi sa ring dating guro. Nagpalit ang eksena. Tahimik na nakaupo ang MC sa tuktok ng isang bundok. Ramdam niya ang bagsik ng pagbagsak. Ang kanyang cultivation base ay umatras pabalik sa Shay Condensation Realm, 5th stage. Walang galit sa kanyang tinig. Walang sigaw, tanging malamig na pagtanggap sa realidad. Kailangan niyang magsimula muli. Tinawag niya ang kanyang matandang kaibigan. Tinanong kung naroon pa rin ito. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang isang system notification. 3 opsyon ang lumitaw: cultivation, reduction, enlightenment. Isang malamig at mekanikal na boses ang sumagot. Naroon ito, at tinatanong kung ano ang nais ng host. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang bida. Nagpasalamat siya, hindi man siya iniwan ng system. Ngunit agad siyang nagtanong, hindi na ba nito kailangan ng enerhiya? Ipinaliwanag ng system, ito mismo ay naging heavenly Dao. At bilang isang Dao, wala na itong pangangailangan sa enerhiya. Narinig ito ni Louie, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama raw iyon, ngunit bilang heavenly Dao, masyado itong naging walang awa. Kinwestiyon niya, kailangan bang ibagsak sa kanya ang pinakamapanganib na top-tier tribulation? Sa loob ng maraming siglo, ang sagot ay diretso, walang emosyon, walang paliwanag. Oo, sapagkat siya ang host, at tungkulin ng system na ihanda. Ang ultimate challenge para sa kanya. Nanlupaypay ang mukha ng MC. Isang mapait na pasasalamat ang kanyang ibinulong. Bago niya ipahayag na sisimulan na niya ang cultivation. Walang pakialam ang system. Payak nitong sinabi, "You're welcome." At sinimulan ang 9 Life Undying Heavenly Scripture. Ipinakita ang labas ng True Sword Manor. Pagod, sugatan, halos wala ng lakas. Isa-isang inakyat ng Sword Maiden. Ang napakahabang hagdan. Sa bawat hakbang, pasan niya ang bigat ng mga taong pagkakahiwalay. Sa wakas, halos pabulong niyang tinawag ang kanyang ama at ina. Sinabing siya ay nakabalik na. Sa harap ng pintuan, bumigay ang kanyang emosyon, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi yakap, kundi pagdududa.
Nagulat ang gwardya. Sa kanyang isipan, imposibleng bumalik ang eldest niece. Agad niya itong hinarang. Nilapastangan ng salita. Tinawag na pulubi, basura. At sinabing walang lugar sa Chusord Manor ang tulad niya. Ang kilos ay tila pagtataboy. Ngunit may bahid ng takot. Parang sinusubukang ilayo ang babae. Mula sa isang mas malaking panganib. Matatag ang tinig ng Sword Maiden. Hindi siya pulubi, siya si Chu Ling, ang eldest niece ng Chu family. Ngunit hindi umatras ang gwardya. Binunot niya ang espada. Galit at takot ang nangingibabaw habang sumisigaw. Isang huwad, isang daga, na naglakas loob magpanggap. Isang huling babala. Humakbang pasulong ang Sword Maiden. Hinawakan ang talem. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagmakaawa. Ipinaalala ang nakaraan, kung paano siya binubuhat, pinapakain, binibilan ng candy, ngunit walang awa ang sagot. Itinulak siya palayo, wala raw siyang dugo ng Chu family. Wala siyang dahilan para bumalik. Sa isipan ng gwardya, nakaligtas na siya sa impyerno. Bakit pa babalik upang ilibing ang sarili? Hindi umatras ang Sword Maiden. Malakas niyang ipinahayag, kahit hindi siya biological daughter. Itinuring siya ng kanyang ama at ina. Bilang sariling laman at dugo. Higit pa roon, biglang may sumigaw sa likuran. Isang gwardya ang nakaintindi. Bumalik ang eldest niece, si Chu Ling. Nanlungo ang unang gwardya. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa isang iglap, dumating ang Lord ng Chusord Manor. Kasunod ang kanyang asawa. May halong huwad na pag-aalala. Ang kanilang mga mukha. Agad na niyakap ng babae ang kanyang ama. Humagulgul. Sinabing siya ay nakabalik na. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang mga luha. Nagtatanong kung saan siya nagpunta. Ikinwento niya ang katotohanan, ang pagkakakulong, ang pagtakas, ang pangako, na hindi na muling iiwan ang kanyang mga magulang. Sa likuran, isang lalaki ang dumating. Nang makita ang Sword Maiden, nang hina ang kanyang mga tuhod, tahimik siyang umiyak. Sa kanyang isipan, ang kanyang scapegoat ay bumalik. At siya, ay ligtas na. Siya si Chu Shafei. Ang nakatatandang kapatid ni Chu Ling. Lumipat ang eksena, patungo sa mas malawak na katotohanan ng mundong kanilang ginagalawan. Ang first layer of the heavens, ang teritoryo ng Great Dao Sect, ay matatagpuan sa loob ng Vicus World. Isang mundong pinaghaharian ng lakas. Ang cultivation realms ay nahahati sa 7 antas. Postnatal, prenatal, she-refining, origin core, shattering, infant, at ang sukdulan, void refining at Dao integration. Sa kasalukuyan, ang ating pangunahing karakter ay nasa 3 antas, she-refining realm. Ngunit huwag magkamali, may dala siyang karanasan ng nakaraang buhay. Dahil doon, mula sa 5 layer, diretso siyang umakyat hanggang 9 na layer ng she-refining. Mabilis, malinis, parang wala lang. Ngunit nang siya'y tumulak patungo sa susunod na hakbang. Origin Core Realm, boom! Isang marahas na backlash ang sumabog sa kanyang katawan. Dugo, sakit, pagkabigla. Bakit? Bakit hindi gumalaw ang kanyang true chi? Bakit parang may humahadlang? Hindi niya maintindihan. Hanggang sa, may natitira pang lason sa loob mo. Heavenly Dignity Poison. Ano? Doon niya naunawaan ang lahat. Muli siyang niloko. Hindi lang go ang itinanim ng mga babae sa kanya, kundi lason rin. Isang double trap, isang insurance para sa kanyang pagbagsak. At ngayon, hanggat hindi niya winawasak ang lasong iyon, imposibleng magpatuloy ang kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, isang napakalaking teknik ang nagbukas sa harap niya. Isang teknik na kayang baguhin ang kapalaran. Sinimulan niya ang cultivation ayon dito. May alas siya sa kamay. At ang pinakamalakas sa lahat, ang sistema. Kailangan ko ng paraan. Isang paraan para tuluyang lipulin ang lason. Sumagot ang sistema, may paraan, ngunit kailangan munang ilipat ang true structure. At i-convert ito sa true essence. Saka lamang tuluyang madi-dissolve ang problema. Ngunit may isa pang issue. Ang kasalukuyan niyang cultivation stage ay hindi pa ganap na stable. Inamin niya, hinati niya muna ang progreso para pansamantalang patatagin ito. Pero hindi sapat iyon, may kailangan pa siya. Isang bagay na bihirang-bihira. Perfect Origin Peel. Ang peel na magtutulak sa kanya sa susunod na realm. Pagkatapos ng rebirth, ang Perfect Origin Peel ay halos alamat na lamang. Maging sa nakaraang buhay,
Ito'y itinuturing na napakabihira. Karaniwan, ang pil na ito ay ibinibigay lamang ng Great Dao Sect, kay Yu Hanling. Ngunit ngayon, kailangan niya ito. Alam niya, dahil sa tulong na ibinigay niya sa nakaraang buhay, posibleng nasa kanya na ang pil. At sa buhay na ito, wala na siyang pakialam sa iba. Sarili lamang ang uunahin niya. Isang ibon ang dumating, dala ang balita. Ang 17th generation disciple na si Bai Qiulan, ang magiging master niya sa hinaharap. Ang kanyang disciple na si Hanling, ay nag-breakthrough sa Qi refining realm. Sa loob lamang ng 7 araw. Isang record, isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Great Dao Sect. Bilang gantimpala, tinanggap siya bilang legacy disciple, at binigyan ng hindi mabilang na yaman at resources. Gaya ng inaasahan, bulong ng bida. Isang magiging empress, hindi talaga mabagal. Ngunit agad niyang idinagdag, may sistema ako, kahit ganoon, lamang pa rin siya ng 2 araw. Ngunit kung magpapatuloy ito, darating ang araw na maaari rin siyang gulatin ng babaeng iyon. Kailangan kong maging mas malakas, mas maaga, mas mabilis, dahil alam niya, sa buhay na ito, hahabulin pa rin siya. Tumalon siya, tinanong ng sistema, saan ka pupunta? Malinaw ang sagot, kukunin ko ang pil. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kukuha nito. At hinding-hindi ko hahayaang mapunta ito sa kamay ng iba. At doon nagbago ang tanawin. Isang makapal at madilim na kagubatan, nakatago sa loob mismo ng teritoryo ng Great Dao Sect. Ang lugar na ito, ay kinikilala bilang Ancient Tomb. Isang libingan ng nakaraan, isang lugar na nilamon ng katahimikan, ngunit pa ng dugo, lihim, at kayamanan. Alam na alam ito ng ating bida. Hindi ito ang unang beses. May dala siyang kaalaman mula sa nakaraang buhay. Alam niya kung saan nakatago ang mga treasure. Alam niya kung alin ang bitag, at alin ang kapalaran. Ngunit hindi siya nag-iisa. Dumating rin si Hanling. Alam din niya, na may nakatagong bagay rito na kailangan niyang makuha. May mga alaala rin siyang bumabalik. Noong nakaraan, dito rin siya nagkamit ng malalaking biyaya. Kaya't ngayon, bumalik siya, sa loob ng Ancient Tomb. 2 bagay ang agad niyang nakita. Isang libro, at isang pil. At hindi basta pil, origin pil. Ang perpektong susi para sa susunod na hakbang ng cultivation. Ang parehong pil na, kailangan din ng bida. Nang makita iyon, napangiti si Hanling. Sa wakas, narito na ako. Sa pagkakataong ito, mauuna ako sa iyo, senior brother. At sa sarili kong mga kamay, wawakasan kita. Kinuha niya ang libro, ngunit sa sandaling binuksan niya ito. Tigil, nanlaki ang kanyang mga mata. May nakasulat sa pahina, huli ka na, sobrang huli na. Isang iglap, sumabog ang galit niya. Nagbitaw siya ng mabibigat na mura. Mga salitang puno ng puot. At kasabay noon, boom! Isang formation ang biglang nag-activate sa paligid niya. Isang bitag, isang maingat na inihandang kulungan. Gawa ng bida, 3 araw ang lumipas. Muling bumalik si Hanling. Isang sipa, tinamaan ang gate. Hindi man tuluyang nasira, ngunit sapat para ipakita ang kanyang galit. Lahat ng nakakakita, alam kung gaano siya nagngangalit. Sumugod siya, ngunit isang atake lang. Bang! Ibinato siya ng bida palabas. Walang awa. Walang paliwanag, nang inag si Hanling sa galit. Paano niya nagawang tretuhin ako ng ganito? Itinapon ako, parang basura. Sa isip niya, hindi niya ito palalampasan. Hindi sa pagkakataong ito. Lumapit siya muli, pilit kinokontrol ang galit. Mahinahon ang boses, ngunit puno ng tensyon. Buksan mo ang pinto, sabi niya. Kailangan kong pumasok. Ngunit malamig ang sagot ng bida. Sinabi ko na, umalis ka. Hindi siya umatras. Kailangan ko ang pil. Ang origin pil na nakuha mo mula sa Ancient Tomb. Iyon ay akin. Walang salita ang bida. Isang direktang Dao punch. Bang! Muli siyang tumilapon paatras. Sa puntong iyon, tuluyan ng sumabog si Hanling. Sapat na. Kailangan ko nang baliin ang mga daliri niya. Hindi niya kayang isuko ang pil. Kung hindi ibibigay, lalaban siya. Sa sandaling pasugad na siya. Isang presensya ang bumaba. Ang master. Hoy, 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 sabi nito. Tumigil kayo. Pagkakita sa master, biglang napahagulhol si Hanling. Master, sinaktan niya ako. Tanungin ninyo siya, bakit niya ako hinampas? Humarap ang master sa bida.
Bakit mo sinaktan ang junior mo? Tahimik ngunit matigas ang sagot. Pumasok siya nang walang permiso. Bastos ang asal niya, kaya pinarusahan ko. Agad na namagitan ang master. Sa isang mahigpit ngunit kontroladong tinig, ipinaalala niya na hindi dapat pumasok ang babae sa lugar sa ganoong paraan, at lalong hindi tama ang manggulo at manghamak ng mga nakatatanda. Ipinahinto niya ang alitan at diretsahang tinanong ang babae kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Doon, buong tapang na sinabi ng babae ang kanyang pakay. Isiniwalat niya na ang lalaking iyon ang nagdala ng origin pill, isang bagay na ninakaw at malinaw na sa kanya nagmamay-ari. Hindi yun kailanman inilaan para gamitin ng lalaki. Sa madaling sabi, dumating siya roon upang ipag-trade ang pill, sapagkat mas kailangan niya ito kaysa sa kanya. Kinilala ng master ang katotohanan ng kanyang mga salita. Hinarap niya si bida at mariing ipinaliwanag na ang kanyang aptitude ay lubhang absolute at napakalakas. Kahit wala ang origin pill, kaya niyang makamit ang breakthrough gamit lamang ang sarili niyang lakas. Dahil dito, iminungkahi ng master na ibigay na lamang ang pill sa junior sister. Tinanong niya kung bakit patuloy ang pagtanggi ng lalaki at kung may lihim ba itong dinadala. Idinagdag pa niyang tiyak na may kapalit na ibibigay ang babae, at kung wala man, handa siyang personal na magbigay. Sa kabila ng panghihikayat, yumuko si bida at humingi ng paumanhin, subalit mariin niyang sinabi na hindi niya maaaring ibigay ang pill. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpasabog sa galit ng babae. Matalim niyang tinanong kung ano ang problema, iginiit na hindi pa nga lubusang nakondense ang pill, at binigyang diin na ito ay nananatili pa rin sa kamay ng lalaki. Ipinag-utos niyang agad itong ibigay. Sa isang sandaling tila puno ng panunuya, sinabi ng lalaki na napagtanto niyang tunay ng mahalaga ang pill. Paulit-ulit niyang binigkas na ibibigay niya ito, at gagawin niya raw iyon ng maayos. Dahil dito, pansamantalang lumuwag ang tensyon at pinuri siya ng babae, sinasabing mabuti ang kanyang naging desisyon. Ngunit sa isang kisap mata, winasak niya ang lahat ng inaasahan. Sa harap ng master at ng lahat, nilunok niya ang origin pill. Isang kilos na lantaran ng pagsuwi at hamon sa autoridad. Sumabog ang galit ng master at mariin nitong tinanong kung bakit niya nilabag ang kanyang utos. Hindi rin napigilan ang puot ng babae. Habang papalayo, malamig niyang ipinahayag na hindi niya ito palalampasan. Ayon sa kanya, hindi lamang siya sinaktan, siya ay hinamak at sinampal sa dangal sa harap ng lahat. Dahil dito, nangako siyang hinding-hindi niya ito patatawarin. Nang masaksihan ng master ang tindi ng galit at puot, sa kanya naunawaan ang ugat ng lahat. Hindi ito simpleng alitan, kundi isang buhol na nagmula pa sa nakaraang buhay. Gayunman, binalaan niya na kahit gaano kalalim ang puot na nagmumula sa puso, hindi ito dapat ilabas sa ganitong marahas at mapanirang paraan. Mula roon, nailipat ang tagpo sa Chusol Villa. Sa lugar na iyon, sinalubong siya ng labis na pag-aasikaso at huwad na kabaitan. Tulad ng isang kambing na pinapalaki at inaalagaan muna bago ailay, tinrato siya ng maayos, isang katahimikang may nakatagong kapahamakan. Mga ina, kapatid na babae, at mga anak na babae ang nag-uusap-usap sa paligid. Paulit-ulit na sinasabi na ang lahat ay nasa ayos at mas maayos pa kaysa dati. Sa isang tahimik na sandali, nagpahayag ng pasasalamat ang babae. Isinalaysay niya na matapos siyang ipanganak, biglang naglaho ang kanyang tunay na ina. Nagpasalamat siya sa babaeng nagpalaki sa kanya, nag-aruga, at tumuring sa kanya bilang sariling dugo. Bilang tugon, mahinahong sinabi ng babae na iyon ay kanyang responsibilidad, dahil iniwan siya ng kanyang ina. Hiniling niya na magpahinga na lamang ang bata, at idinagdag na ang kanyang pamilya ay literal na naligtas dahil sa pagdating nito. Hindi nagtagal, biglang inantok ang babae. Nagtataka niyang tinanong ang sarili kung bakit siya inaantok. Sinabihan siyang napagod lamang siya sa mahabang paglalakbay at dapat nang magpahinga. Ngunit habang siya'y nakahiga, unti-unting uminit ang kanyang katawan, at isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang loob. Ginamit niya ang kanyang espesyal na artifact, ang Grace Floating Sword Scripture, o isang katulad na kayamanang may natatanging enerhiya, upang siyasatin ang kanyang kalagayan. Doon niya natuklasan ang katotohanan, siya ay Nalasan. Ang pagkaing ipinakain sa kanya ay may halong lason. Lubos ang kanyang pagkabigla. Hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari,
paano siya nalasan ng isang babaeng itinuring niyang ina, lalo na't ang sopas ay inihanda para sa kanya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa tarangkahan at nagtanong kung siya ay tulog na. Agad siyang nagkunwaring mahimbing ang tulog. Ilang sandali pa, pumasok ang babaeng iyon kasama ang iba pa. Malamig nitong ipinahayag na sa wakas ay nalasan na siya, at oras na upang simulan ang susunod na hakbang. Narinig niyang nagsalita ang kanyang kapatid, sinasabing marami na siyang inaasahan, ngunit hindi niya akalaing magiging mas mapanganib pa ang babae habang tumatanda. Pinutol ng babae ang usapan at iniutos na agad siyang ipadala sa old ancestor. Sa mga salitang iyon, napuno ng luha ang mga mata ng biktima, habang unti-unting nauunawaan kung gaano siya kalupit-tretuhin ng mga taong tinuring niyang pamilya. Habang siya'y hinihila palayo, unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Luha ang damaloy sa kanyang mga mata, habang paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Paano nagawa ito ng pamilyang tinuring kung akin? Makalipas ang ilang sandali, isang tauhan ang dumating sa harap ng Villa Master. At mariing nagulat, tapos na ang lahat. Agad nagtanong ang Villa Master. At ang kasunduan kay Chusi. Ang sagot ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib. Patay na rin siya, wala nang natitirang buhay, na makatutulong sa young lady. Idinagdag pa niya, ang gwardyang paulit-ulit na nagbabala kay Chuling na tumakas. Ang taong desperadong nais siyang iligtas. Pinatay rin, at ang mismong pumatay, ama ng gwardya, wala nang natira, wala nang kakampi, wala nang pag-asa, ngumisi ang Villa Master. Sinabi niyang ang lalaking iyon ay sagabal sa kanyang plano, at ang sinumang manggahas na tumulong sa babae, hindi niya hahayaang mabuhay. Pagdating naman sa kapatid ni Chuling, aniya, kahit paano'y kapaki-pakinabang pa rin ito. Pagkatapos ng seremonya, magiging sandata ito para sa kapangyarihan ng kanilang angkan. Pagkatapos, binalingan niya ang sariling anak. Isang malamig na sermon ang ibinuhos. Tinawag niya itong inutil, lasenggo, palaboy, at alipin ng pagnanasa. Isang lalaking walang saysay, tahimik na yumuko ang anak, at nangakong magbabago, magfo-focus na raw sa cultivation. Lahat ng iyon, narinig ni Chuling, at doon niya tuluyang naintindihan. Ang katotohanang matagal nang itinago, ang kanyang buhay, ay handog lamang pala sa isang espada, pinanganak, pinalaki, para lamang ayelay, at saka nagsalita ang kanyang kapatid. Ang lalaking may pusong mas marumi pa sa bangin. Hiniling niya sa ama, na bago isagawa ang seremonya, ibigay muna sa kanya si Chuling. Nang kalahating oras, may nais daw siyang gawin. Isang bagay na, interesante. Sumabog sa galit ang ama. Tinawag niyang karumal-dumal ang sinabi ng anak. Isinumpa niya ang gabi ng kanyang pagkakamali. Ipinamukha niyang, kapatid mo siya, at ang ganitong salita, ay sisira sa dangal ng pamilya. Ngunit humingi ng paumanhin ng anak. Saka ibinunyag ang mas masahol na katotohanan. Hindi raw tunay na anak si Chuling. Isa lamang siyang anak ng alipin. Ang mga magulang niya, matagal nang patay, at dahil hindi sila magkadugo. Ano raw ang masama, kung ibigay siya sandali, parang gumuho ang langit kay Chuling. Ang buong buhay niya, isang kasinungalingan, ang kanyang mga magulang, mga alipin ng pamilyang ito. At marahil, sila mismo ang pumatay sa kanila. At saka nagsalita ang babaeng tinawag niyang ina. Sinabi nitong tama ang anak. Hindi raw si Chuling ang kanilang tunay na anak. Isa lamang siyang kasangkapan, isang handog na pinalaki para sa iisang layunin. At kung ikaliligaya raw ng anak, kalahating oras ay wala lang. Doon, napamura ang ama, at sa sandaling iyon, tuluyang namatay ang natitirang pagkatao ni Chuling. Sa susunod na yugto, ang isang biktima, ay isisilang muli bilang halimaw, at ang dugong kanilang ibinuhos. Sila rin ang lalanggoy. Mariing sinabi ng lalaki, hinding-hindi niya maaaring ipagpaliban ang seremonya. Ipinaliwanag niya na ang ritual na iyon, ay pilit na itinutulak pa sulong. At sa sandaling malaman ng mga ninuno, na may kahit kaunting aberya, babagsak ang lahat, ang kapalit, ang buong pamilya, dugo, pagdurusa, kapahamakan, kaya't hindi siya maaaring magkamali, hindi siya maaaring umatras. Sa sandaling marinig iyon, sumabog ang galit ni Chuling. Ngunit higit sa lahat, ang galit niya ay nakatuon sa isang tao, sa kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng yamakap sa kanya bilang anak. At ngayon, ang parehong babaeng iyon,
ay bahagi ng karumaldumal na pasyang ito. Parang sinusunog ang kanyang dibdib. Sa gitna ng puot at sakit, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang kanyang master. Kung bakit kailanman, ay hindi siya pinayagang umuwi. Palaging may dahilan. Palaging may palusot. Nakikita niya ang sarili. Habang nagsasanay, duguan at sugatan. Nakikiusap na matapos ang lahat, ay makauwi lamang. Makita ang kanyang mga magulang. Dahil miss na niya sila. Ngunit ang tugon ng kanyang master noon, ay parang kutsilyo. Hindi sila ang tunay mong mga magulang. Mga huwad lamang. Mga pangalan lang. Wala raw siyang dahilan para bumalik. Mas mabuting ito ng isip sa pagsasanay. Huwag mag-aksaya ng damdamin. Tumalikod si Chuling. Sinabi niyang kahit hindi sila magkadugo, minahal siya ng mga iyon ng totoo. Paano niya iyon nagawang maliitin? Doon lamang lamambot ang master. Pinayagan siyang umuwi, pero pagkatapos lamang ng pagpapanday ng espada, at nangako pa, siya mismo ang maghahatid sa kanya pauwi. Ngunit hindi nawala ang galit ni Chuling. Inakusahan niya ang master ng pagsisinungaling. Bakit laging espada? Bakit laging konting hinti pa? Ano ang tunay niyang koneksyon sa sandatang iyon? At bakit, sa kabila ng napakahabang panahon, hindi pa rin ito tapos? Isa lang ang malinaw sa kanya. Gusto na niyang umuwi, at nang siya'y tuluyang makauwi, doon siya nasira. Wasak ang Chu family. Nasusunog ang tahanan. Abo at katahimikan. Walang buhay. Walang tinig. Sa gitna ng apoy at abo, isang maling paniniwala ang isinilang. Inakala niyang ang may gawa ng lahat ay ang taong itinuring niyang pinakamalakas na sandigan, ang pangunahing karakter, ang kanyang master. Mula noon, ipinanganak ang puot. Itinuring niya itong mortal na kaaway. At sa kanyang puso, isang sumpa ang isinumpa. Hindi niya ito kailanman patatawarin. Bumalik ang salaysay sa kasalukuyan. Lugmok si Chuling. Basag ang isipan, wasak ang kaluluwa, at unti-unti, nagdugtong-dugtong ang katotohanan, ang espada, ang seremonya, ang pagbabawal sa pag-uwi. Kung umuwi siya noon, siya mismo, ang iaalay, ang kanyang buhay, ang huling sangkap, para mabuo ang demonic sword. Sa sandaling maunawaan niya ang lahat, bumigay ang kanyang isipan, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nahulog sa koma, mula sa sistema na saksihan ng bida ang lahat, kinumpirma ng sistema, hindi pa man niya naririnig ang buong katotohanan. Si Chuling ay tuluyan ng nag-collapse. Tunay na koma, napabuntong hininga ang bida, nasira ang kasiyahan, ngunit may bumabagabag sa kanya. Paano ito posible? Isa siyang reborn, isang dating Great Empress, ng Emperor Realm. Paanong isang simpleng pampatulog, ay magtutulak sa kanya sa koma? At doon niya naintindihan, hindi ito droga, ito ay katotohanan. At ang katotohanan, ay hindi kayang pasanin ng lahat. Nagtanong ang sistema, ililigtas ba niya si Chuling? At walang pag-aalin lang ang sagot ng, oo, hindi siya mamamatay ng ganito. Hindi sa ganitong paraan. Siya ay isang empress, makapangyarihan, at ang kanyang wakas, hindi maaaring magtapos sa dilim na ito. Ang mga taong naroon ay unti-unting sumusulong. Sinasabing wala ng dahilan para pigilan pa ang lahat. Dahil sa anumang paraan, makakaligtas daw ang babae, o mamamatay. Nagbabago ang eksena. Sa harap ng altar ng seremonya, inilalapit ng mga elder ang babae. Sa mismong pinagmumulan ng kapangyarihan. Si Chu Changxing, ang pinakamatanda, ang pinakamalakas, ang tunay na haligi ng Chu Swordvilla. Sinipat ng Old Ancestor ang kalagayan ng babae. At ngumiti ng may kasiyahan. Hindi raw ito masama, sa katunayan, perpekto. Sa wakas, dinala na siya rito. Ipinaliwanag niya na sa sandaling mamatay ang babae, ang kaluluwa ng espada, ay magiging mas malakas kaysa dati. At ngayong araw ding ito, matatapos ang lahat. Inutusan niya si Jot Iyang, na manatili roon kasama ang kanyang anak. Ang iba, palayasin, may makikita raw silang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Sa gitna ng entablado, isang naglalagablab na apoy ang bumubukas. At sa loob nito, ang demonic sword, ay dahan-daw ang nire-refine. Tumawa ang Old Ancestor, malakas, baliw, at puno ng pagmamataas. Ilang taon ng dugo at pawis. Ilang dekada ng pagtitiis at sakripisyo. At ngayon, isang uling hakbang na lang ang kulang. Binati niya ang mga naroon.
Sinabi niyang sa oras na mabuo ang demonic soul, ang kanilang lakas ay lalampas sa dating hangganan. At ang kanyang realm, ay ungat sa isang nakakatakot na antas. Ipinag-utos niya ang pagsisimula ng ritual. Biglang, mula sa lahat ng direksyon, lumilipad ang mga espada at enerhiya. Nagfufuse sa demonic sword. Ang refinement, bumibilis. At oras na, ipinag-utos niya ang huling yugto. Dalhin ang babae. Iniharap ng ama ang babae. Ipinahayag niya na matapos ang alay na ito, ang kanilang pamilya, ay maghahari sa loob ng maraming taon. Walang alinlangan. Itinulak niya ang babae, patungo sa apoy ng refinement. Sa gilid, ang anak niyang may baluktot na isipan, ay human gal, sayang daw ang magandang bagay. Dagdag pa niya, kung ang ama raw niya ang naroon. Tiyak na nag-enjoy din ito. Isang pangungusap pa lamang, ngunit sapat para ibunyag ang kabulukan ng kanyang pagkatao. At doon, nagbaligtad ang lahat. Tumayo ang babae mula sa apoy. Tumawa siya, malakas, baliw, at mapanghamon. Sinabi niyang inakala ng lahat, na doon na siya magwawakas. Dumura siya sa tinatawag nilang mga magiging emperors ng hinaharap. Mula sa kanyang bibig, damagos ang dugong kulay pula. Diretsyong bumagsak sa demonic sword. Sa sandaling damaykit ang dugo sa espada. Nagbago ang anyo nito, kulay, hugis, presensya, lahat, nagpasakop, naging malinaw ang katotohanan. Si Chuling ang nagre-refine ng espada. Para sa sarili niya, naglaho siya, at sa susunod na iglap, hawak na niya ang demonic sword. Ganap na kontrol, ganap na pagsasanib. Ang lakas niya, lumundag ng maraming ulit, napatigil ang ama, napatameme ang kapatid, pati ang old ancestor, napaatras sa pagkabigla. Paano ito nangyari? Walang salita, sumugod si Chuling. Sa sandaling iyon, nakita ng old ancestor ang kanyang kamatayan. Napapalapit, dahan-dahan. Ngunit tiyak, tinangka niyang salagin gamit ang sariling espada. Ngunit sa harap ng demonic sword, nabali ito, habang nalalagutan ng hininga, isinisigaw niyang, hindi dapat ginamit ang espada ng ganoon. Iyon ang kanyang obra, ang kanyang buhay, ngunit may ibang kumuha nito. At sa isang iglap, nahiwalay ang ulo sa katawan. Matapos ang lahat, mariing sinabi ni Chuling, ito ang tunay na lakas ng demonic sword. Sa sandatang ito, nilipol niya ang mga halimaw. At ngayon, ramdam niya ang purong kasiyahan. Sumunod, ang kanyang ama, alam ni Chuling, kung lilipulin ang lahat ng demonyo. Walang puwang ang awa, kahit pa ama niya ito. Nanginginig siya sa takot, basag ang boses. Anak, anak ko. Una, nakiusap siyang huwag siyang lapitan. Pagkatapos, biglang nagbago ang tono. Ikaw ang mahal kong anak. Hindi mo ako sasaktan. Nanlamig ang mga mata ni Chuling. Tinanong niya, bakit niya ginawa iyon? Sabi niya, itinuring niya silang pinakamalapit na pamilya. Ngunit sila mismo ang sumaksak sa kanyang likuran. Sumagot ang ama, napakalakas na raw niya ngayon. Dapat na niyang kalimutan ang lahat. Sinabi niyang sila ang parang mga magulang niya. Ama niya siya, hindi na raw kailangan ng sakripisyo, ng altar, o ng espada. Protektahan mo kami. Umuwi na tayo. Sumagot si Chuling. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko. At lalong wala kang karapatang dalhin ako pa uwi. Ngayong araw, dito kita tatapusin. Sa susunod na sandali, bumagsak ang espada, at ang kanyang ama, tuluyan nang nawala. Napalingon siya, sa kanyang kapatid. Ang kapatid na mabangis, parang halimaw. Sa oras na magtagpo ang kanilang mga mata, gumuho ito, lumuhod, nagsumamo, umiiyak na sinabi, siya ang bastos. Sa kanya nagmula ang maruruming pag-iisip. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nangakong aalis, hindi na muling haharap, at hindi na magpapakita kailanman. Hindi sumagot si Chuling, lumapit siya, at pinatay rin niya ang kanyang kapatid. Naglakad siya palabas. Sa labas, naroon ang kanyang ina. Nagulat sa kanyang pagbabalik. Mag-isa, nagtanong ito, bakit mag-isa siyang lumabas? Nasaan ang mga pumasok? Ang ama, ang kapatid, bakit hindi pa lumalabas? Maaari kong sabihin, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Inulit ng ina ang tanong. Kung sila ang tinutukoy mo, bakit hindi ka sumunod sa kanila? Para may kasama sila. At pagkatapos, pinatay rin niya ang kanyang ina. Walang awa, iisa lamang ang sinabi, lahat kayo, karapat-dapat mamatay.
Habang papalayo, ipinahayag ni Chuling, ang buong Chu family, ay dapat mapuksa. Sa nakaraang buhay, ang Chu Sword Villa ay nasunog sa kamay ng iba, ngunit sa buhay na ito, siya mismo ang wawasak sa Chu Sword Villa sa sarili niyang mga kamay. Pagkatapos nito, tumuloy siya sa kanyang clan. Pagdating roon, isa-isa, walang pinatawad, walang nakatakas, walang nakaligtas, isang ganap na paglipol. Lahat ng ito ay pinanood sa pamamagitan ng MacDo system. Sinabi nito sa sistema, kahanga-hanga, nilipol ni Chuling ang Chu Sword Villa. Hanggang sa pinakaugat, walang kahit katiting na awa. Inakala niyang tapos na ang lahat, at nagpasya siyang tumigil sa panunood. Ngunit nagtanong ang sistema, hindi na ba niya ipagpapatuloy? Tumanggi siya, nagbabala ang sistema, may darating na Soul Cultivator, at maaari nitong patayin si Chuling. Iminungkahi nitong magmasid pa siya, at kung kinakailangan, iligtas siya. Ang sagot niya, kung mamamatay siya, at kung mabubuhay siya sa sarili niyang lakas. Kung mabubuhay ba siya o mamamatay, wala nang sinumang makapagpapasya pa. Iniwan na lamang ito, sa kamay ng kapalaran. Lumipat ang eksena kay Chuling. Sa sandaling iyon, ganap na siyang wasak, nakatayo pa rin ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang puso, ganap ng gumuho, ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Bawat kasinungalingan, bawat maling pasya, bawat hakbang, na siya mismo ang pumili. Nagkamali siya, mula pa sa simula, hindi basta tumutulo ang kanyang mga luha. Siya ay humahagulgol, paulit-ulit niyang sinusumpa ang sarili. Sa bawat hinga, iisang tanong ang bumabalik. Bakit ko ginawa ito? Napagtanto niya. Ang mga taong nadamay sa kanyang mga ginawa, ay kanyang lubos na napinsala. At doon, may isang lalaking dumating. Ang pangalan niya, Master Legion. Saglit siyang napatigil sa tanawin. Ngunit ang kanyang paningin, hindi tumigil kay Chuling. Ang kanyang mga mata, nakapako sa espada, dugo pa rin ang tumutulo. Mula sa talim nito, walang awas sa kanyang mga mata, kundi kasakiman, sa kanyang isip. Kapag napasa kanya ang espadang iyon, kayang-kaya niyang yumanig sa buong mundo. Isang kaisipan ang tumitibok sa kanyang isipan. Ang isang tunay na sword cultivator ay umiibig lamang sa kanyang espada. Lumapit siya, sa malamig na tinig, sinabi niya kay Chuling, na wala na raw saysay. Ang patuloy niyang mabuhay, iabot niya ang espada. Sa susunod na sandali, umatake siya, may layuning pumatay, ngunit, siya ay biglang tumigil, dahil, walang anumang reaksyon, mula kay Chuling, walang takot, walang depensa, nakatayo lamang siya roon, paralisado sa pagkabigla, ni hindi niya alam, ang nangyayari sa kanyang paligid. Galit na sumigaw si Master Legion. Muli siyang umatake at umungal. Baliw ka na ba? Patay na ba ang mga pandama mo? Sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang pasya. Wawakasan na niya ito. Itinaas niya ang espada, at doon, lumalantad ang katotohanan. Sa loob ni Chuling, ang espesyal na kapangyarihang, matagal nang binabanggit, ay tuluyan ng nagising, gamit ang lakas na iyon. Madali niyang hinarang ang pag-atake. At sa isang iglap, si Master Legion, ay itinapon palayo, napunit ang kanyang kasuotan, ang kanyang mga mata, ng gulat, at takot, ngayon ay malinaw na sa kanya. Kahit nasa mababang antas lamang ng Origin Core Realm si Chuling, ang kanyang katawan ay hindi ordinaryo. Ang pundasyon ng kanyang swordsmanship ay matatag, at ang lihim na nakatago sa loob ng kanyang katawan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang espada. Napagtanto rin niya, kahit walang espada si Chuling, kaya siyang patayin. Biglang tumayo si Chuling at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Master Legion. Habang tumatawa, sa marumi at mapang-asar na tono, sinabi niyang hindi siya makakatakas. Naaalagaan niya raw siya. Nang maigi, gusto niyang malaman kung anong klaseng lihim ang nakatago sa kanyang katawan. Habang tumatakbo si Chuling, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nagkamali siya, sobra, at ngayon, kailangan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali, mas lalo pang bumigat ang pasanin ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Dahil ngayon, alam na niya ang katotohanan. Lumipat ang eksena. Dumating siya sa kinaroroonan ng bida.
At malakas na kinatok ang tarangkahan. Humihingi siya ng sagot, halos wasakin na niya ang gate. Ngunit bigla niyang naalala, ang nangyari noon, noong huli siyang gumawa nito. At siya ay malupit na itinapon. Huminto siya, sa pagkakataong ito, pinili niyang huwag gawin iyon. Sunod-sunod ang kanyang reklamo, itinanong niya, matapos gumamit ng napakaraming treasure. At pills, bakit heavenly core lamang, ang kaya niyang i-condense? Hindi niya ito maintindihan. Sa loob, kalmadong nagkukultibo ang si Zupan. Sa labas, walang tigil ang kanyang pagrereklamo. Sinasabi niyang, paanong may makakakondense ng sand core, nang walang treasure o pills? At tinatanong, siya lang ba ang hindi kayang gawin iyon? Naririnig ni Zupan ang lahat. Ngunit habang tumatagal, mas lalo pang tumitindi, at sumasakit ang kanyang boses. Inakusahan niya ang bida, na may ginawa raw itong mali, sa kanyang katawan. Ito raw ang dahilan, kung bakit hindi siya makapag-cultivate ng maayos. Tinawag pa niya itong, isang ganap na kontrabida, at walang habas na nagmura. Sinabi ng system sa bida, na sobra na ang mga insulto. Tinanong siya, ano na raw ang gagawin? Kalmado sumagot ang bida. Ay ignore na lamang siya, ay seal ang kanyang pandinig, para hindi na marinig ang kanyang boses. Malinaw niyang sinabi, sa buhay na ito, sa sarili niyang progreso lamang siya magpo-focus. Wala siyang kailangang patunayan, wala siyang kailangang alalahanin, iisa lamang ang kanyang layunin. Maabot, ang pinakamataas na antas, at doon, dahil sa ingay, dumating ang kanyang master. Galit niyang sinabi, ano itong kaguluhan na ito? Bakit parang palengke ang lugar na ito? Tumingin siya sa junior, at nagtanong, ano ang nangyayari dito? At, may ginawa na naman ba ang senior brother mo sa'yo? Ikinwento niya, na labis siyang napinsala sa mga nangyari. Dahil tuwing nakakamit niya noon ang breakthrough, ang proseso ay laging maayos. Laging mapayapa. Sa mga panahong iyon, si Senior Zupan ang nag-aayos ng lahat para sa kanya. Anumang resources o kondisyon ang kailangan niya, ibinibigay ito agad, kaya't bawat level up niya ay perpekto at matatag. Ngunit, sa pagkakataong ito, nang sinubukan niyang mag-cultivate mag-isa, ibang-iba ang kinalabasan. Hindi niya makuha ang inaasahang resulta. Ang kanyang chi, magulo, agresibo, ni hindi niya kayang patatagin ang sarili niyang katawan. Mula sa simula ng condensation, tanging heavenly condensation hanggang heavenly core lamang ang nagawa niya. At doon pa lang, nahihirapan na siya. Nang marinig ito, malamig na sinabi ng master. Parang wala kang sinasabi. Ipinaliwanag niya, noon, si Senior Zupan ang gumagamit ng treasure mula sa sarili niya. Upang tulungan siya, dahil dito, naging payapa ang level up niya. Idinagdag pa ng master, walang nakakaalam kung anong eksaktong ginamit ni Zupan. Maaaring may halong espesyal na resources. Maaaring dugo, o ibang bihirang sangkap, na siyang dahilan kung bakit madali at maayos ang kanyang cultivation noon. Dahil dito, nagtanong siya, ang ibig bang sabihin, lahat ng dating matagumpay at payapang breakthroughs ko, dahil lang kay Senior Zupan? Diretsyong sumagot ang master, oo, iyon mismo ang dahilan. Ayon sa master, mas kilala ni Zupan ang kanyang katawan kaysa sa kanya mismo. Alam nito kung ano ang dapat ibigay, at ano ang hindi, upang matiyak ang maayos at ligtas na level up. Nagbabala rin ang master, labis kang magsisisi. Kung patuloy mong ituturing na kaaway si Senior Zupan, inutusan siya, agad pumunta sa Back Mountain. Doon, kailangan niyang magkulong. Pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. At itama ang mga ito, hanggat hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang kanyang nagawang mali. Hindi siya pinapayagang bumalik. Mahigpit na idinagdag ng master. Hindi siya maaaring lumabas ng bundok. Hindi maaaring ipakita ang mukha kaninuman. Kailangan niyang manatili roon, at mag-cultivate, tanging kapag tunay na niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Diyan lamang siya makakabalik. Ang mga salitang ito, iniwang malamig at walang pag-aalinlangan. Tila mabigat na pagpaparusa, at doon nagtapos ang episode. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay, isang episode lamang ang inilalabas bawat linggo. Hanggang sa muli, sa susunod na episode. Sa nakaraang episode, ipinaalala na ang junior disciple ay pinarusahan ng master. At inutusan na umakyat sa bundok, para harapin ang sarili niyang pagkakamali. Wala siyang sinabi,
Tahimik siyang umalis, parang isang aninong binura ng hangin. Lumipat ang eksena sa Great Dao Sect. Tahimik, mahigpit ang seguridad, ngunit may dumating. Isang hindi inaasahang bisita. Siya ay si Chuling. Dumating siya hindi para makipaglaban, kundi para humingi ng tawad kay Lu Yi. Pagpasok niya sa loob ng sect, nakita niya ang isang disciple na nakatayo sa harapan. Agad siyang kinwestiyon, "Sino ka? At paano ka nakapasok dito nang walang permiso?" Ngunit bago pa makasagot si Chuling, bigla siyang bumagsak. Nawalan siya ng malay, habang mahina niyang binubulong ang dalawang pangalan. Bai Yanpik, Lu Yi. Nabigla ang disciple na nagbabantay sa gate. Mabilis siyang tumakbo papalapit, hindi makapaniwala kung paanong may isang babae, na basta na lang nawala ng malay sa mismong entrada ng sect, habang yayakapin sana niya si Chuling para buhatin. Isang sigaw ang umungol sa katahimikan. "Tumigil ka riyan." Ngayon din, lumitaw ang isang kakaibang cultivator. Malamig ang ngiti, madilim ang aura, ipinahayag niyang ang nilalang na bumagsak sa loob ng Dao Sect ay pagmamay-ari niya. Matagal na raw niya itong hinahabol, at iginiit niyang wala siyang masamang intensyon laban sa Great Dao Sect. Sinabi niyang pumasok lang siya sa Righteous Sect para kunin ang kanyang ari-arian, at agad ding aalis. Walang gulo, walang problema, pero nang subukan niyang hawakan si Chuling, gamit ang kanyang maruruming kamay, Shing, agad hinugot ng disciple ang kanyang espada. Galit, walang takot, mariin niyang sinita ang lalaki. Tinanong kung paano ito naglakas loob, na humawak ng tao nang walang pahintulot. Ipinahayag niya na walang sinuman ang pwedeng basta na lang mag-angkin ng isang buhay, hanggat hindi niya naiuulat ito sa nakatataas. Hindi niya hahayaang galawin si Chuling. Nagbabala siya, isang hakbang lang, puputulan niya ang kamay ng lalaki. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang junior na bantayan ang cultivator. Mahigpit, walang kukurap. Sinabi niyang hihingi muna siya ng permiso, at kukumpirmahin ang pangalang binanggit ni Chuling. At kung may gawin man ang lalaki, patumbahin agad. Sumang-ayon ang junior ng walang alinlangan. Lumipat ang eksena sa Bayan Cake. Sa loob ng silid ng master, dumating ang disciple at iniulat ang lahat. May isang babaeng nagngangalang Chuling, na nagsasabing kilala niya ang master, at may lalaking sumunod sa kanya. Ipinaliwanag niyang malubha ang sugat ng babae, dumudugo, at halos wala ng lakas. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin, at kung dapat ba niyang dalhin ang babae sa master. Ang sagot ng master, malamig. Tinanong niya kung anong babae ang tinutukoy, at pagkatapos ay mariing sinabi, wala siyang kilalang ganoong tao. Inutusan niyang huwag iligtas ang babae. Kung may kukuha sa kanya, ibigay na lang. Inulit niya, hindi niya kilala si Chuling. At pinalayas ang disciple. Agad na naintindihan ng disciple ang sitwasyon. Tahimik siyang umalis. Sa sandaling iyon, nagsalita ang system. Nagulat, tinawag ang host na sobrang malupit. Dahil hinayaan niyang mamatay ang babae. Ngunit malamig ang sagot ng host. Ipinaalala niya ang nakaraan, kung paano siya tinrato ni Chuling sa kanyang dating buhay. Ang sakit, ang paghihirap, ang mga sugat na hindi nakikita. Sinabi niyang sigurado siya sa isang bagay. Hindi mamamatay agad si Chuling. At kung mamamatay man siya, hindi yun magiging mabilis. Hindi yun magiging maawin. Bumalik ang eksena sa lalaking naghihintay sa labas. Halata ang pagkainip. Nang bumalik ang disciple, sinabi niyang maaari na niyang kunin ang babae. Dahil hindi siya kilala ng sect. Walang malay si Chuling. Tumawa ang lalaki. Mayabang. Puno ng paghamak. Pinuri niya ang Great Dao Sect bilang isang malinis at prestihiyosong righteous sect na hindi kailanman magtatago ng masasamang babae. Ipinagmalaki niya ang reputasyon nito sa labas. At sinabi niyang kukunin niya ang basura para magamit sa dual cultivation. Nang muli niyang iabot ang kamay niya, crack, biglang nagyelo ang buong braso niya. Sumigaw siya sa takot. Tinanong kung sino ang gumawa nito. At doon, lumitaw ang master. Malamig ang titig, mabigat ang presensya. Tahasan niyang tinanong kung paano ito naglakas loob. Nahawakan ang babae. Agad yumuko ang lahat ng disciples. Siya ang martial aunt ng sect. Isang presensya pa lang, nakakapanginig na. Inulit niya ang tanong. Mas mabigat, mas mapanganib. Ngunit sa halip na matakot, nagyabang ang lalaki. Sinabi niyang pag-aari niya ang babae.
At maaari niya itong galawin kahit paano niya gusto. Ininsulto niya ang sect. Tinanong kung paano nakapagtatago ng mga evil cultivators. Ang isang righteous sect, sinabi niyang marumi ang babae. At sisira sa reputasyon ng Great Dao sect. Sa mga salitang iyon, sumabog ang galit ng disciple. Sumigaw siya, tinawag ang kawalang galang ng lalaki. At sinabing kailangan na itong turuan ng leksyon. Sumugod siya para umatake. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinarang siya ng master. Isang galaw lang, isang atake, at sa isang iglap, tuluyang nagyelo ang lalaki. Ang yabang niya, tapos, sa isang sandali, matapos tuluyang mapatigil ang lalaki, malamig na iniutos ng master sa mga disciples na sila na ang humawak at maglinis ng sitwasyon. Sinabi niyang ang lalaking iyon ay bahala na sila, dahil siya mismo, ay aalis na, dadalhin niya ang babae. Ang babaeng mahalaga sa kanya. Dinala niya ang babae sa loob ng bulwagan. At agad itong ipinakilala sa kanyang senior. May halong tensyon at pag-aalala ang boses niya, habang sinasabi na kailangan nilang iligtas si Chuling. Dahil ang kalagayan nito ay lampas na sa normal. Pagkakita pa lang ng senior sa babae, agad nag-iba ang ekspresyon nito. Sinabi niyang kritikal ang kondisyon. Mga sugat na halos hindi na kayang pagalingin ng ordinaryong paraan. Tinanong niya kung sino ang may kagagawan. Dahil malinaw na si Chuling ay nasa bingit na ng kamatayan. Tahimik na ipinaliwanag ng master na, sa totoo lang, dapat ay matagal nang patay ang babaeng ito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakapit pa rin siya sa buhay. Kilit, masakit, desperado. Tinanong ng master kung posible pa ba siyang iligtas. Sumagot ang senior ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niyang bilang senior, kaya niya itong iligtas. Ipinahayag niyang isa siyang henyo, at hanggat may hininga pa si Chuling, kaya niyang hilahin ito pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ang masusing gamutan, at matapos mapalitan ang dagwang kasuotan, nagising si Chuling. Ang unang salitang lumabas sa kanyang labi, ang pangalan ng Young Master. Kasunod nito, ang pangalan ni Mengta. Naroon ang master. Tahimik niyang sinabi na sa wakas ay nagising na rin siya. Hinahanap ni Chuling ang Young Master. Ngunit nang bigkasan niya ang salitang, sister, agad naging alerto ang isa pang babae. Sa isip nito, naguluhan siya. Bakit siya tinawag na sister? May koneksyon ba sila? O may mas malalim pang dahilan? Ipinaliwanag ng master na si Master Louis ay kasalukuyang nasa seclusion, at hindi pa lalabas sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ito, taos-pusong nagpasalamat si Chuling. Sa pagliligtas sa kanya, ipinaliwanag niyang dumating siya roon para hanapin ang Young Master, at sinabing hahanapin niya ito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, maingat siyang pinayuhan ng Master na huwag munang magmadali. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumagaling. Mas mahalaga ang buong recovery, at saka na lamang siya makipagkita sa Young Master. Kapag lumabas na ito mula sa seclusion, doon na, taos-pusong inamin ni Chuling na nais niyang humingi ng seryosong paumanhin. Ikinwento niyang matagal siyang namuhay sa maling pamilya, na ang master ay labis na protektibo sa kanya. Ngunit hindi niya iyon naintindihan noon. Akala niya, pinipilit lamang siya, ginagawang alipin, inaabuso. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya, pinuprotektahan lang pala siya. Aminado siyang nagkamali siya ng malaki. At ang tanging nais niya ngayon ay humingi ng tawad. Naririnig ng senior ang lahat ng ito mula sa labas. Hindi niya napigil ang mamula, halo ng gulat, kilig, at maling interpretasyon. Sa isip niya, tila may napakasensitibong tsismis siyang nasesagap. Tahimik siyang nakikinig, halatang aliw na aliw. Napansin ito ng master, at agad niyang naisip na hindi na tama ang sitwasyon. Sinabi niyang mas mabuting iwan muna silang dalawa, at hiniling sa senior na lumabas muna, para makapag-usap sila ng pribado. Pumayag ang senior, sinabing mainit ang panahon, at kusa siyang lumabas. Iniiwan silang dalawa sa loob. Matapos umalis ang senior, sinabi ng master kay Chuling na huwag na siyang tawaging sister. Mas angkop ang senior. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang tungkol sa Kezin poison. Isang lason na kapag na-activate, hindi maaaring baliwalain. Ipinaliwanag niyang ginawa ni Louis ang kinakailangang ritual upang iligtas siya, isang bagay na hindi maaaring tanggihan. Kahit kailan, sa labas,
Pilit pa ring nakikinig ang senior. Ngunit nang mapansing masyado na itong delikado, ginamit niya ang isang silang teknik upang tuluyang maputol ang mga tunog mula sa loob. Nang subukan niyang makinig muli, wala na, tahimik, at doon siya nainis. Dahil pakiramdam niya, naputol ang isang sobrang interesting na tsismis. Sa kanyang isipan, may masamang kutob na nabuo, mga balak na hindi pa binibigkas. Pero malinaw ang intensyon. Lumipas ang ilang sandali, at doon, unti-unting nakita ang master na tila lalabas na mula sa circulation. Hindi pa man siya tuluyang nagpapakita, natano na siya ni Chuling mula sa loob. Tahimik, mabigat ang hangin. Nararamdaman ng master ang kanyang presensya. Si Chuling ay nakaupo sa labas, naghihintay, may dalang pagsisisi, handang humingi ng tawad. Binasag ng system ang katahimikan, sinasabi sa master na naroon si Chuling at nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin. Paumanhin ang nais niyang ibigay, tatanggapin ba siya muli? Mariing tumanggi ang master, walang pag-aalinlangan, walang puwang para sa awa. Sinabi niyang imposible iyon, hindi niya kayang kalimutan ang mga ginawa nito sa kanya. Sa nakaraang buhay, sinabi niyang gumawa ito ng mga bagay na tunay na nakapinsala sa kanya. At sa buhay na ito, malinaw ang kanyang desisyon, ayaw niya ng babae sa kanyang tabi, at ayaw niyang maglinang ng anumang uri ng relasyon. Huminto siya sandali, binigilan ang takbo ng kanyang pag-iisip. Mula sa kanyang pananaw, ang mga babae ay isang masamang impluwensya sa kanyang cultivation. Kaya't nagpasya siyang itulak palayo ang lahat ng destruction. Mula ngayon, cultivation lamang. Ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito. Matapos sabihin iyon, bumalik siya sa loob upang ipagpatuloy ang kanyang paglinang. Sa labas, napagtanto ng lahat na hindi nalalabas ang master. Naiwan ang batang master, tahimik, malalim ang iniisip. Kalaunan, nabunyag ang katotohanan. Isa lamang pala itong malaking hindi pagkakaunawaan. At sa wakas, nalinaw iyon. Napagtanto niya na ang lahat ng ginawa ay para protektahan siya. Inamin niyang nagawa niya ang isang mabigat na pagkakamali. Isang kasalanang hindi madaling kalimutan. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala siyang darating ang araw na siya'y mapapatawad. At hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang hihingi ng kapatawaran. Nagbago ang eksena, ipinakita ang mga taluktok ng sekta, kasabay ang pagpapaliwanag tungkol sa Great Down State. Sa loob nito ay may 9 na pangunahing peak at 72 kabuuang taluktok. Kabilang sa Peak 72 ang Bain Peak at Chizia Peak. Doon tumuon ang eksena, sa Chizia Peak, lugar kung saan nagsasanay ang mga junior na may kapansanan. Ang mga kagamitan at setup ay kahanga-hanga, halos nakamamangha sa mata. Sa likuran, isang lalaki ang palihim na nagmamasid. Namangha siya sa mga bagay na kanyang nakita at nagbitaw ng isang bastos na komento, halatang aliw na aliw sa kanyang nasasaksihan. Ang lalaking iyon ay si Lingo. Habang minamatyagan niya ang nasa ibaba, isang biglaang pag-atake ang dumating mula sa itaas. Nagulat siya, kinabahan. Isang boses ang humiyaw, nagtatanong kung sino ang dumating. Nagpakita si Lingo at nagpakilala, sinasabing ang kanyang pangalan ay Lish Vaswang, at magalang niyang binati ang kaharap bilang junior sister. Sumagot si Hong Ling, sinasabing walang sino man doon ang nakakakilala sa kanya. Sa kanyang isipan, naalala niyang matagal nang hindi lumilitaw ang pangalang iyon, ngunit narinig na niya ito noon. Ipinaliwanag ang kanyang nakaraan. Nang tanggihan ng isang senior brother ang posisyon ng Holy Son, siya ang naging Holy Son sa pamamagitan ng Great Dawn Trials. Pagkatapos nito, umabot siya sa ika-8 heavenly layer. Ngunit sa isang labanan, napatay siya sa isang suntok lamang. Ang kanyang kamatayan ay binigyan ng titulo, at siya'y itinuring na isang bayani. Binanggit din na matagal niyang minamasdan ang mga teknik ni Hong Ling, natatangi, kahanga-hanga, kaya nais niyang makipag-usap sa kanya. Mabilis na naunawaan ng junior ang kanyang intensyon. Tinanong niya kung nais ba siyang hamunin sa isang labanan at kung balak ba siyang talunin. Sumagot ang lalaki na hindi naman malaking bagay ang labanan, ngunit sa paraan ng kanyang pananalita, pakiramdam niya ay kailangan siyang turuan ng leksyon. Dagdag pa niya, manalo man o matalo, ayos lang dahil inaasahan niyang matatalo rin siya. Lumapit si Hong Ling at kinumpirma ang hamon. Ngunit naglatag siya ng kondisyon. Bago ang lahat, kailangan muna niyang talunin si Louie.
Kapag nagawa niya iyon, saka siya bumalik. Doon lamang niya maaaring isaalang-alang ang pagtanggap. Kung hindi, malinaw ang kanyang sinabi, wala siyang tatanggapin. Napakunot ang noo ng lalaki. Sino si Louie? Inamin niyang wala siyang koneksyon sa taong iyon at ngayon lang niya narinig ang pangalan. Bakit daw siya pupunta at hahamunin ang isang tao sa sarili nitong teritoryo kung wala naman siyang galit o alitan dito? At doon, lalo pang bumigat ang tensyon. Mahinang huminga ang babae bago magsalita. Ipinaliwanag niya na halos wala na siyang masabi dahil siya ang ugat ng lahat ng ito. Siya ang humila sa kanya papasok sa kaguluhang iyon. Dahil sa kanya, naipit siya roon, sa pilitang tinanggap ang parusang ibinaba ng kanilang guro. Nang dumating ang guro, malamig ang kanyang tinig habang tinatanong kung anong parusa ang ipinataw at kung paanong sinaktan ni Louie ang junior. Doon nagsimula ang kwento. Sa bukas na pinto, sa mismong sandaling binuksan niya ang pinto, doon nagsimula ang lahat. Nilinaw niyang hindi na niya babanggitan ang nakaraan nitong buhay, kundi ang nangyari lamang noon. Ikinwento niya kung paanong pagbukas ng pinto ay sinalubong siya ng kamay sa kanyang leeg. Isa-isang inilatag ang mga pangyayari, walang itinago, walang pinalampas. Lumipas ang halos kalahating oras. At sa bawat salitang kanyang binibigkas, lalong nagngit-ngit ang nakikinig. Hindi niya matanggap na may ganitong karumal-dumal na tao sa loob ng kanilang sekta. Sinabi niyang ang isang tulad ni Louie ay hindi karapat-dapat tawaging senior brother. Galit ang Bamalot sa kanyang tinig habang idineklara niyang pupuntahan niya ang lalaking iyon. Sisingilan niya ito, at dadalhin pabalik, para humingi ng tawad. Mariin niyang iginiit na ang lahat ng kasalanan ay kay Louie, at wala kahit katiting na kasalanan ang babae. Nagmadali siyang pigilan, nagmamakaawa na huwag siyang padalos-dalos at bumalik na lamang. Ngunit sarado na ang kanyang isip. Sinabi niyang buo na ang kanyang pasya, kailangan niyang turuan ng leksyon si Louie. Kung hindi niya ito gagawin, hindi siya karapat-dapat tawaging elder senior brother ng liga. Pagkasabi noon, tumalikod siya, at naglakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Louie sa isang kalapit na cultivation field. Nang makarinig ng yabag, tinanong niya kung sino ang naroon. Isang tinig ang sumagot, nagpapakilalang si Ling Huashuang. Nang marinig ang pangalan, napakunot ang noo ni Louie. Nagtaka siya kung bakit naroon ang batang iyon. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa isang sect competition, kung saan siya ang naging kampyon. At malinaw pa rin sa kanyang alaala kung gaano niya pinahirapan si Ling Huashuang noon. Bagamat naguguluhan, lumabas siya upang alamin ang pakay ng bisita. Tinanong niya kung siya nga si Louie, at nang makumpirma, nagtanong kung ano ang problema. Nang muling magsalita si Ling Huashuang, sinabi ni Louie na mukhang kilala na siya nito, at tiyak na alam na rin ang kanyang kwento. Halos pambansang balita na raw iyon. Alam ng lahat, narinig iyon ni Ling Huashuang, at ramdam ang bahid ng pagmamataas. Kilalang kilala si Louie, at hindi ito nag-atubiling ipagmalaki ang kanyang mga nagawa, kung paanong pinagsama niya ang Heavenly Core sa loob lamang ng 2 minuto. Isang pambihirang tagumpay. Habang nagsasalita, pumasok siya sa cultivation room, patuloy sa pagbibida. Ikinwento niyang sa pagdating niya roon, ilang buwan siyang hindi nag-cultivate, ngunit narating pa rin ang kasalukuyang antas. Pinuri niya ang bilis ng pag-unlad ni Ling Huashuang, sinabing napakahirap makamit iyon sa lugar na iyon. Paulit-ulit niyang binigyang diin ang pambihirang talento nito, isang bagay na hindi kayang tumbasan. Hanggang sa maputol ang kanyang salita. Sinabihan siya ni Ling Huashuang na tumigil na at maghanda. Iisa lamang ang dahilan ng kanyang pagdating, ang hamanin siya. Sumagot si Louie na bored din siya, at iminungkahing maglaban na sila roon mismo. Lumapit sila sa gitna ng lupain. At habang nagsisimula ang laban, malinaw ang pasya sa isipan ni Ling Huashuang. Ngunit sa isang iglap iniwasan lang ito ni Louie, at gumanti ng isang malakas na suntok. Nanlaki ang mga mata ni Ling Huashuang. Sumunod ang kontra, binalaan siya ni Louie na wala siyang takas. Nang tumama ang suntok, agad naramdaman ni Ling Huashuang ang bigat ng lakas, nakapanlulumong lakas. Sinubukan niyang depensahan ang sarili, ngunit nabigo. Sa isang iglap, nasa likuran na niya ang kalaban. Isang malakas na sipa ang tumama, diretso sa likod. Bumagsak siya sa lupa, at nahulog ang kanyang sandata. Nil-8 siya ni Louie,
tinanong kung iyon na ba ang lahat at sinabing parang hindi pa siya nakakakain ng maayos. Inaasahan niya ang isang tunay na laban, ngunit ang nakita niya ay isang pagkatalong kaiya-hiya. Ngunit ngumiti si Ling Wuwaswang. Sinabi niyang huwag munang magmadali. Una pa lamang iyon, may ikalawang round pa, at sa kanya inihanda ang kanyang teknik, ang kanyang sword art. Isang makapangyarihang kakayahan na maraming cultivator ang kayang gamitin, at kayang talunin. Ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa nakaraang yugto, kung paano hinarap ni Louie ang kanyang senior, at kung paanong ilang mabibigat na suntok ang tumama sa kanya. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng laban nang ilabas ng senior ang kanyang espesyal na teknik at ilunsad ang isang nakamamatay na atake kay Louie. Si Louie, na kanina pa'y kalmadong nakatayo, ay nakaiwas ng walang kahirap-hirap. Ni hindi niya namalayan kung kailan eksaktong nangyari iyon. Sa isang kisap mata, tapos na ang atake, at ang senior ay naiwan sa matinding pagkabigla. Nang muling tumingin ang senior, isang suntok ang tila paparating sa kanya. Ngunit hindi yun tumama, sa halip, sinunggaban siya ni Louie. Sa mismong sandaling iyon, walang awang inihagis niya palayo ang senior. Habang lumilipad ito sa ere, pilit nitong inipon ang balanse upang hindi tuluyang bumagsak. Pagkatapos, malamig na tinanong ni Louie kung gusto pa ba nitong ipagpatuloy ang laban, o kung doon na nila tatapusin ang lahat. Aminado ang senior na kahanga-hanga ang teknik ni Louie. Sinabi niyang malinaw na lubos nitong pinag-aralan at pinaghusayan ang kakayahan nito, isang antas na hindi madaling marating. Ipinaliwanag ni Louie na hindi ordinaryo ang kanyang kakayahan. Ngunit imbes na umatras, tinanong pa ng senior kung ano ang ibig niyang sabihin at kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi na naghintay ng sagot ang senior, ibinuhos niya ang buong lakas ng sarili niyang teknik. Inilabas niya ang ikalawang porma ng kanyang sword art, malalakas at dambuhalang hiwa ang bumulusok kay Louie, parang mga talam na handang magwasak ng lahat. Kinilala ni Louie na kahanga-hanga ang atake. Ngunit malamig niyang sinabi na wala itong kakayahang sirain siya. Sa isang tibok ng puso, gumanti siya. Paisa-isa, winasak niya ang teknik ng senior, pinaire-piraso, walang natira. Nabigla ang senior. Hindi niya maunawaan ang nangyari. Ang teknik na matagal niyang pinaghirapan ay tuluyang naglaho. Nang ilabas ni Louie ang kanyang huling galaw, malinaw ang mensahe, tapos na ang laban. Agad na sumuko ang senior at inamin ang pagkatalo. Sinabi niyang tunay na kamangha-mangha si Louie at naniniwala siyang balang araw, hihijitan pa siya nito. Sinabi ni Louie na huwag na itong mag-alala sa hinaharap. Nangako rin siyang hindi niya ibubunyag ang nangyaring laban. Kahit may magtanong, sasabihin niyang halos 10 round siyang nahirapan bago makuha ang munting panalo. Hindi siya magmamayabang, at hindi rin mawawala ang respeto niya sa senior. Tinawag siya ng senior na isang mabuting tao at sinabing hinding-hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos, tahimik itong umalis, binabanggit na kung muli silang magkita balang araw, muli rin nilang aayusin ang lahat. Habang papalayo siya, ang senior ay sumunod sa kanyang likuran. Nagpalit ang eksena. Lumabas si Chuling. Nakita niya ang kanyang master at sinabi niyang sa wakas ay lumabas na rin ito. Nabigla si Louie at napansin niya ang paligid, isang lugar na paon ng magagandang babae. Ngunit nang makita niya si Chuling, agad niyang isinara muli ang pintuan ng cultivation room, malinaw na ipinapakita na walang sinumang maaaring pumasok. Nakiusap si Chuling, sinabing naroon siya upang humingi ng tawad. Ikinwento niyang minsan na siyang dumating at naghintay, ngunit hindi siya pinansin. Ngayon na bumalik siya, muli na namang umatras si Louie. Pilit niyang hinihiling na lumabas ito at pakinggan siya. Hindi kinaya ng senior ang tanawin ng kanyang pagluhod at pagmamakaawa. Pinagsabihan niya si Chuling, sinabing dapat itong mahiya at igalang ang sarili. Ipinaalala niyang mahalaga siya at hindi nararapat ang magmakaawa ng ganoon. Hinikayat niya itong unahin ang sarili at tigilan ang pananakit sa sariling damdamin, sapagkat masakit panoorin ang ganoong kalagayan, at nararapat lamang. Napanatilihin niya ang kanyang dignidad. Sumagot si Chuling na ang tanging nais niya ay humingi ng tawad sa kanyang senior brother. Ipinaliwanag niyang may mga tsismis na kumakalat at kailangan niyang linawin ang lahat, pati na ang palayaw na ginagamit niya, na maaaring narinig na rin ng kanyang guro. Sa mahinang tinig, bumulong ang senior na tila bulag siya sa mga nangyayari. Napansin niyang labis ang pagkakapit ni Chuling kay Louie.
May isang gwapong lalaking naroon, pilit siyang inaalo at hinihikayat na huwag nang sumunod pa, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya handang makinig. At doon, lalo pang bumigat ang katahimikan. Ang hanging bumabalot sa peak ay malamig, bawat sulok, may aninong nagbabadya ng panganib. Sinabi ng lalaki na kahit sino ay maaaring tamaan ng pag-ibig. Na ang pag-ibig, walang pinipili. At sa huli, binitiwan niya ang mga salitang, bulag ang pag-ibig. Matapos iyon, tahimik siyang naglakad palayo, patungo sa peak area kung saan nabala ang mga junior mula sa makeup department sa kanilang brutal at walang awang pagsasanay. Pagdating niya roon, agad siyang napansin ng isang babae. May halong pangungutya at pag-aalala ang tanong nito. Natalo ka ba? Tahimik at kalmado, umamin ang lalaki. Oo, dito ako natalo. Ngumiti ang babae, mariin ang tono. Sabi ko sa'yo, hindi madaling talunin yon. Ngunit malamig at diretso ang sagot ng lalaki. Base sa mga sinabi mo, hindi ko yun nakita. Ang lalaking yun, disente naman. Mabuting tao, hindi ganun kasama. Sobra mo lang siyang pinalaki sa kwento. Biglang tumayo ang babae, mariing tumutol. Siguro para sa mga lalaki, pero hindi para sa mga babae. Sinabi ko na sa'yo, sinisira niya ang mga babae, tulad ng ginawa niya sa akin. Nanahimik ang lalaki. Pagkatapos, malamig niyang idinagdag ang obserbasyon. Oo, may nakita akong babae na nakaluhod sa labas ng gate, nagmamakaawang papasukin. Ipinaliwanag niya kung paanong isinara ng lalaki ang pinto sa mukha ng babaeng iyon, walang awa, malamig, at walang pag-aalinlangan. Noon, hindi niya maintindihan ang kalupitan. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya, ganito niya tretuhin ang mga babae. Nang marinig iyon, namutla ang babae. Agad siyang nagtanong, halatang balisa. Sandali, sinong babae yun? Ano pangalan niya? Ano ang itsura niya? Inilarawan ng lalaki ang babae, napakaganda, puno ng ambisyon, kumpiyansa sa sarili, at kahanga-hanga sa lahat ng aspeto. Binanggit din niya ang pangalan nito. Biglang kinabahan ng babae. Naisip niya kung paano nakabalik ang babaeng iyon kung na-expel na siya. Napaisip siya, bakit ito humihingi ng tawad? At sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang damdaming unti-unting sumulpot, selos. Selos. Wala na akong koneksyon kay Louie, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa totoo lang, wala akong ideya sa nangyayari, pero sa stress na nakikita ko sa kanya, unti-unti ko nang nauunawaan. Peste, kung ang babaeng yun ang junior mula sa PEC, tapos na ako. Mamamatay akong hindi man lang nakapag-asawa. Kailangan kong lumaban ng todo, para lang mapansin niya. Tahimik, malamig, ngunit puno ng determinasyon, sinabi ng lalaki. Sige, tinupad ko na ang pangako kong hamanin si Louie. Ngayon, ikaw na ang focus. Maghanda ka, ngunit mariing tumanggi ang babae. Sinabi ko na, kung gusto mo siyang talunin, kailangan mo muna akong hamanin. Kung hindi, imposible. Humingi ka ng gulong estilong Chino, at yan ang nakuha mo. Malinaw na ngayon, kung gusto niyang mag-iwan ng impresyon, kailangan niyang labanan ang babae. Lumapit siya, may masamang ngiti sa mga mata. Sige, kung ayaw mong sumuko, talagang guguluhin kita. Nagsimula ang laban, marahas at walang awa. Mas brutal pa kaysa sa laban kay Louie. Basag ang lupa, lumilipad ang mga debris, sigawan ang umalangaw sa buong training field. Huwag dyan, huwag kang padalos-dalos, lumayo kayo. Ilang oras ang lumipas. Ang lalaki ay tuluyang binugbog, ng pasa, sugatan, at ubos ang lakas. Sinabi ko na sayo, hindi sapat ang kakayahan mo para talunin ako. Sa laban man o sa buhay, pareho lang. Hindi mo ako mapapabilib. Hindi mo kailanman makukuha ang puso ko. Lumayo ka sa cultivation ko, kung ayaw mong baliin ko ang leeg mo. Wasak ang pride ng lalaki. Sa isip niya, ito ba ang behind pawn ng mga halimaw? Nawala ang lahat ng respeto niya. Napakahirap ng laban, halos parang parusang kamatayan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may pangako. Babalik ako, mas malakas, at babawi ako. Samantala, tinanong ng babae ang sarili kung bakit pa siya bumalik sa lugar na ito. Ano pa ang silbi ng pananatili? Marahil, oras na para umalis. Dahil sa kuryosidad, nagpa siya ang narrator. Karaniwan, hindi ako nakikialam, pero sisilip lang ako sandali. Pumunta siya sa lugar ni Louie, kung saan madalas nakaupo ang babae, malungkot ang mga mata. Senior brother, pakiusap,
malaking pagkakamali ang nagawa ko. Patawarin mo ako. Habang humihingi siya ng tawad, lumapit siya, ngunit nadapa. Biglang bumukas ang gate, ngunit nang tumingin siya sa unahan, wala roon ang kanyang senior brother. Mukhang nawala si Louie, marahil ay umalis na dahil sa nakakainis na sitwasyon. At doon niya napagtanto, ang senior brother niya, ay biglang naglaho. Nilamon ng mga anino ang eksena. At dito na tinapos ng Pinoy Manhwa Recap. Ipaliwanag ko, sinabing ang bawat episode ay inilalabas isang beses kada linggo, karaniwan makalipas ang 6 o 7 araw. Magkikita muli sa susunod na video. Hanggang sa muli, mga kumagkong manunood.